Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagagalak po ako na muli nagkasama-sama po tayo ngayong gabi para po mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Muli binabati ko po kayo ng magandang gabi. Ano man po ang ginagawa natin, natutuwa po ang Panginoon. Alam ko po na binigyan po natin ng oras at panahon para makapakinig tayo ngayong gabi at makapag-aral. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Jesus, mapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Pinapupurihan ka po namin at pinapasalamatan, Panginoon, na sana po kayo po ang mag-glorify, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa aming buhay, humipo po sa aming puso, Panginoon. Ano man po ang iyong mga salita, Panginoon, ay nawa po ay makatulong at maramdaman po namin ang iyong presensya, Lord God. Lord, nawa po gamitin niyo po ako para maibahagi ang iyong salita, Panginoon. Lord, kayo lamang po maitaas sa gawain ito. Kayo lamang po ang mag-glorify namin. In Jesus' name we pray. Amen. Yun, muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko po na marami po tayong ginagawa, pero maganda po na nagkakaroon tayo ng oras para po makapakinig ng salita ng Panginoon. Yung topic po natin ngayong gabi ay related lang din po sa mga nakaraang topic na napapakinggan niyo po dito sa ating Facebook page, which is about prayer. Napakaganda po na natatakil po natin yung gantong topic at kung ano man po yung matututunan natin at kung ano man po malalaman natin patungkol sa panalangin na nasa Biblia, nawa po ay magkaroon tayo ng reflection at after po nung message na ito, after po nung gawain na ito, nawa po magkaroon po tayo ng kalakasan at malakas na pananampalataya sa ating Panginoon. Bali ngayon pong gabi, ang ating pong topic, ang ginawa ko po ay praying in pain. Ayan. Ang ating pong context or text from Matthew 26 verses 36 to 46. Dami po nating pagkakataon na iba't ibang klase po ng season ng buhay natin or nangyayari sa atin, stage ng buhay natin, kung paano tayo magdasal or kung ano man po yung nararamdaman natin sa ating panalangin. Maaaring nananalangin tayo in times of joy, in celebration, kung meron man tayong kailangang pagpasalamat sa Panginoon. Ayan, yun yung usual or typical na times talaga na mapapadasal tayo. Pero mas marami po ang pagkakataon or kung di man po tayo lahat or nahihirapan man po yung iba sa pagdadasal in times of pain and suffering. Meron po tayo ditong pag-aaralan kung ano ba yung mapupulot natin na aral or ano ba yung ma-apply natin in times of pain na makakapagdasal o makakapanalangin pa rin tayo sa ating Panginoong Jesus. Sige po, simulan ko na po. Basahin po muna natin yung text po natin ngayong gabi. So, sabi po dito. Ayan. Highlight po dito sa verse 37 and 38. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Sinabi po dito ng ating Panginoong Jesus na nakakaramdam siya ng anxiousness or yung nababagabag siya, nalulungkot siya. So, dito pa lang nakita natin how truly Jesus is a 100% man.
and also 100% God. So dito pa lang na-acknowledge natin or nalalaman natin na ang Panginoong Hesus ay nakakaramdam din ng pighati at kalungkutan. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." So ganun po, kagrabe yung nararamdaman niyang kalungkutan ng mga panahon nito nung tinawag niya si Peter, James, and John para asamahan siya para bago siya magdasal. So parang yung i-highlight po natin dito yung emotional struggle ng ating Panginoong Hesus. Though fully divine and siya, dahil siya nga po ang ating Panginoon, pero na-experience din po niya yung human emotions, showing that it is normal to feel sorrow and distress. So tayo po minsan, alam po natin na hindi naman po mawawala yan na nakakaramdam tayo ng bighati, kalungkutan. Pero may mga pagkakataon po kasi hindi natin ina-acknowledge. Parang pinipilit natin na maging masaya or tinatago natin yung pain na nararamdaman natin dahil gusto natin ipakita sa iba na okay tayo. Pero dito po sa nabasa po natin, maging ang Panginoong Hesus ay nakaramdam ng kalungkutan at na-anxious din siya. Parang na-trouble din siya dun sa scene na to kasi meron alam niyang may paparating na mangyayari sa kanya. Pero kaya po parang isa po dito na kailangan nating maintindihan na we can acknowledge po yung feelings na nararamdaman natin bilang tao. Di naman po yan pwede nating isang tabi dahil hindi siya madali na itago natin yung pain or wag natin ipakita sa iba na tayo nagdudusa or tayo ay nalulungkot dahil natural lang naman po na maramdaman natin yun. Parang dito na-emphasize na kung ang Panginoon ay nakakaramdam ng sorrow, ibig sabihin po, nararamdaman din niya kung ano yung nararamdaman na struggle natin ng bawat isa. Ibig sabihin po, ang ating Panginoong Hesus ay naiintindihan naiintindihan niya yung pain and struggles ng bawat isa dahil kahit siya po mismo, truly divine, ay nakaranas nito. So, yung dito sa part na to, hina-highlight po yung permission to feel. Hayaan po natin na maramdaman natin yung sakit or yung pain, yung struggle na kasalukuyan nating na-experience sa season ng buhay natin. I-acknowledge natin na hindi tayo perfecto na kaya nating maging malakas all the time. So meron po talaga tayong bawat isa, alam ko po na may pinagdadaanan. Hindi ko po alam kung ano man po klase yung pinagdadaanan natin ngayon. Pero ang alam ko lang po ay alam po ng Panginoong Hesus ang nararamdaman natin ng bawat isa. Nararamdaman nyo kung kayo po ay nababagabag, kung kayo po ay nalulungkot. Alam din po yan ng ating Panginoong Hesus. So yun po yung sa verse 37 to 38 na hin-highlight. Next po is sa verse 39. Sabi po dito, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. So dito na po yung time na iniwan muna niya si James, Peter, and John para po siya'y manalangin mag-isa. So sabi po dito, he fell with his face to the ground and prayed. So nakita natin kung paano nagpakumbaba at lumuhod ng Panginoong Hesus. At sinabi po niya, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Kung mapapansin niyo po, naka-highlight po dito, if it is possible, may this cup be taken from me. Ibig sabihin po dito, alam po niya na may distress or may pain, may struggle na dadating sa kanya. Na ito nga po yung ma-arrest siya ng mga sinners. Alam naman po natin na nangyari. Pero sa time na to,
naging honest siya sa Panginoon natin dahil sinabi po niya, if it is possible, may this cup be taken from me. Kahit naman po sino, kahit naman po ako po, or di naman po natin mapagkakaila kung meron man po tayong problema or challenges, struggle na nararamdaman. Di ba po parang minsan nasasabi natin sa Panginoon, Lord, pwede ba alisin mo na to, wag niyo na po akong hayaang maramdaman yung pain na to or yung problema to, alisin niyo na po ako sa problemang to. Alam naman po natin na hinihiling natin yun sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus po ay hiniling din po ito. If it is possible, may this cup be taken from me. So, nagkaroon siya dito po na-emphasize yung pagiging honest ng ating Panginoong Jesus. Dahil, yung ina-express niya yung desire to avoid the suffering ahead. Tayo din po sino naman po, di ba? Parang natural lang naman po yun na maging reaction natin pag alam nating may problemang dadating or kasalukuyang nasa problema tayo. Syempre, gusto nating maiwasan yun, gusto nating maalis yun. Pero dito, pinakita ng Panginoong Jesus showing that we can be honest about our fears and desires. So, sa panalangin po, maganda po na kung in pain tayo, nagsistruggle tayo, meron po tayong challenges na kinakaharap, maging honest po tayo sa ating panalangin. Through prayer, maipahayag natin kung ano talaga yung nararamdaman natin na, Panginoon, nagiging magagalitin ako, tulungan niyo po ako, Panginoon, na linisin ang aking puso, baguhin itong karakteristik na to. Maging honest po tayo kung saan tayo nagsistruggle. Panginoon, nahihirapan po ako sa aking trabaho, sa aking katrabaho, o kung ano man po yung struggle na nararamdaman natin sa pang-araw-araw. Dito po pinapakita ng Panginoon na raw or hindi siya nakikita niya na napapahayag niya yung sarili niya kung ano po yung nararamdaman niya. Gusto ng Panginoong Jesus na ine-encourage tayo na maging ganito din tayo sa ating panalangin. Kung ano man, wag po nating hayaan na magtago dahil alam po natin na alam ng Panginoon ng lahat. Gusto din po niya maging honest tayo sa ating nararamdaman. Wag po tayong magkaroon ng fear or na about sa mga desire natin or kung ano man po yung laman ng puso natin. And dito po, ina-encourage tayo na to be honest with God in their prayer, sharing their feelings and struggle. Maging safe space tayo, maging safe space natin ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama. Dahil doon lang po tayo makakita ng comfort. Dito po, ang ating Panginoong Jesus, sinabi po niya yun, naging honest po siya. Dahil alam po niya na safe space yung nasa safe space siya, na pinagkakatiwalaan niya yung pinagsasabihan niya ng kanyang panalangin. Remind them that God is a safe where they can pour out their hearts without fear of judgment. Di ba po napakasarap na manalangin or may napagsasabihan tayo na alam natin na hindi tayo i-judge or wala pong willing makinig sa lahat ng mga pain, mga reklamo natin or yung mga hiling natin or yung mga desire ng puso natin. Maging honest lang po tayo sa prayer natin. Minsan po may mga pagkakataon na sa sobrang bigat ng nararamdaman natin, hindi na rin po natin ma-express through words, through prayer yung nararamdaman natin. Hayaan po natin na yung Holy Spirit yung gumalaw at mag-declare or yung magpahayag ng ating nararamdaman. Kailangan lang po nating maging honest sa ating Panginoon at hayaan din po nating maramdaman yung pain na yun para magkaroon po tayo ng
masik po natin ang ating Panginoon ng comfort dahil alam po natin na siya ang ating safe space. Ayun, yun nga po yung nabanggit ko na safe space with God. Napakasarap po na may ganito tayong matatakbuhan anumang oras available ang ating Panginoong Jesus through prayer. Nawa po maramdaman natin yung comfort niya. Then yung sumunod po is yung sa verse 42. Sabi po dito, He went away a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away, unless I drink it, may your will be done. So, dito po sa part na to, yung second time po na bumalik siya para manalangin, sinabit na po nating Panginoong Jesus sa Diyos Ama yung struggle niya. Submission to God's will. Hinayaan na po niya na ang Panginoong, ang ating Diyos Ama ang gumalaw sa kung ano man po ang plano at will niya para sa ating Panginoong Jesus. So, napakaganda po na dito pinapakita po paano natin pagkakatiwalaan or magkakaroon ng trust sa plano ng ating Panginoon. Trusting God's plan. Dito po hina-highlight yung Jesus' ultimate submission to the Father's will. Trusting in God's greater plan despite yung struggle ng nararamdaman niya, despite the immediate suffering, sinabmit na ating Panginoong Jesus ito. Tayo po ba, may mga pagkakataon na nasasabi po natin yan, nandun na tayo sa kalagitnaan ng problema. At nasasabi po natin, Panginoon, kayo na po ang bahala, pinagkakatiwala ko po sa inyo. Nung mga unang part, in-acknowledge niya na sa ating Panginoon yung pain and suffering. Sana ganun din po tayo. Kung may pain and suffering tayong nararamdaman, acknowledge po natin. Sumunod po ay maging honest po tayo sa ating panalangin, sa ating Diyos Ama. Manalangin po tayo ng maluwag sa ating puso. Ihayag po natin na wag po tayong matakot na merong magja-judge sa atin na kung ano man po yung maging prayer natin. Ito po yung pangatlo, yung pagsasubmit sa ating Panginoon kung ano man po yung plano niya. Sa mga in times of suffering, minsan wala na po tayo talagang, wag po tayong mag-lean sa sarili nating kakayanan or our own understanding. Kasi po ang Panginoon po ang nakakaalam kung ano po yung will niya para sa atin. At dito po, pinakita po ng Panginoong Jesus yun kung paano siya nag-submit sa ating Diyos Ama ng pinagkakatiwala niya na meron siyang greater plan despite the suffering. Teach that the true faith involves trusting in God's plan and submitting to His will, believing that He knows what is best. So, kung tayo, ang prayer po kasi is parang way of faith. Siyempre, di naman po tayo mananalangin kung wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon. So, ganun din naman po. Through prayer, mag-submit po tayo sa ating Panginoon. Pagkatiwala po natin sa Kanya, lahat ng pain, lahat ng problema natin, kahit isa-isahin po natin yun, wala pong problema sa ating Panginoon. Ma-encourage po sana tayo na in times of trials and troubles, yung will at plan po ng Panginoon mag-prevail. May greater plan po siya, basta po isubmit natin sa Kanya. Kaya minsan may mga panalangin tayo na, Lord, tinataas po namin ang buhay namin, kayo na po ang bahalang magplano. Alam po natin, pinagkakatiwala po natin na despite the suffering and pain,
meron pa pong great plan or may purpose po yung pain and suffering natin, at sa future marami pa pong greater plans na nakahanda para sa atin. Then yung dito po, sabi po dito sa verse 45, "Then he returned to the disciples and said to them, 'Are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer.'" So ito, yung pagbalik niya, bali 3 beses po siyang nanalangin. Nung huling pagbalik niya, mapapansin po natin na after praying, Jesus returned to his disciple, "Rise, let us go." Dito yung time na Jesus faced his arrest with resolve and strength gained through prayer. Nakita po natin kung paano harapin ng Panginoong Jesus yung paparating na suffering and pain. Pero, nung hinarap niya to, with strength na siya na nag-gain niya through prayer. So, napakaganda po na napakita ng ating Panginoong Jesus kung ano po talaga yung nagagawa ng panalangin. Ina-acknowledge po natin yung feeling, nagiging honest tayo sa ating Panginoon, sinasabit natin yung mga problema natin, nagsasabit tayo sa ating Panginoon, nagtatrust tayo sa God's plan. And dito po, sa pagpanalangin na to, nagkakaroon po tayo ng strength. Na nararamdaman natin na nakapag-release na tayo ng mga desire natin, yung mga struggle natin, at na ipaubaya na natin sa Panginoon yung pain natin. Nagkaroon na tayo ng strength. Napakaganda po na show how Jesus' time in prayer empowered him to face his suffering with courage and determination. Yun po yung nagagawa ng panalangin. Na nagkakaroon tayo ng strength and peace that can be found through sincere prayer. Na-encourage po tayo to turn to prayer as a source of strength and empowerment in times of trial. Kaya kung meron po tayong mga pinagdadaanan ngayong season ng buhay natin, sana po maging source po natin ng strength and peace yung panalangin. I-acknowledge po natin na naiintindihan po tayo ng Panginoon sa pinagdadaanan natin. Maging honest po tayo sa Kanya. Huwag po tayong magkaroon ng fear of judgment dahil safe space po natin ang ating Panginoon. At isubmit po natin sa Kanya yung pain and struggle or trial na nararamdaman natin. Dahil alam po natin na nakikinig siya. Hindi po niya hayaan na mahal na mahal po niya tayo, at hindi po niya hayaan na walang mangyaring maganda sa buhay natin. Meron po siyang magandang plano. Kaya nawa po sa ating pagdadasal, magkaroon po tayo ng strength after dahil na-release na po natin yung pain sa ating safe space. Mag-end po ako sa isang verse na yung sinasabi po dito na pray about everything, tell God what you need, and thank Him for all He has done. Ipanalangin po natin lahat. Hindi po sinabi ditong anything, kundi everything. Lahat po pwede po nating ipanalangin sa Panginoon. Sabihin po natin kung ano yung kailangan natin sa Kanya. We should ask our God para po bigyan tayo ng provision or kung ano man po yung plano or will niya para sa atin. At syempre, kailangan po dapat po tayong magpasalamat sa Kanya sa lahat ng ginawa niya. Alam ko po na may mga past testimony po tayo sa ating buhay na
nagkaroon na po tayo ng pain and struggle, pero nalagpasan po natin yun sa tulong ng Panginoon by the grace of God. At ngayon po, kung meron man po tayong pinagdadaanan, mag-look back po sana tayo doon sa magandang nangyari sa buhay natin ngayon na kaya pong gawin ng Panginoon ulit na may ahon tayo sa anumang problema natin ngayon. Dahil po ang Panginoong Hesus ay di nagbabago simula noon, ngayon, at magpakailanman. Siya po ang Panginoon na pinagsisilbihan natin or wino-worship natin noon. Ganun po siya ka-powerful. Kaya lagi lang po tayong manalangin kahit in times of pain. Wag po tayong mangamba. Wag po nating ilayo ang loob natin sa ating Panginoon. Sabi po dito, God's provision doesn't always mirror our requests, yet His grace unfailingly meets us. Napakaganda po na hindi man nabibigay per punto yung mga request natin through prayer, pero higit pa doon yung binibigay niya sa atin. Yet His grace unfailingly meets us. May awa at habag at grasya ang ating Panginoon. Sabi din, when we ask for a change a situation, we often receive a changed heart. When we ask for wisdom, we often have to proceed without clarity. When we ask God for strength, we still feel weak and uncertain. We have had to move forward in faith, trusting that God will provide what we need. Yet, it is trusting God with the unknown, not leaning on our own understanding or even knowing where we will go, that has anchored our faith in Him. Napakaganda po na sinasagot po ng Panginoon ng panalangin natin. Minsan hindi lang po sa paraan na nalalaman natin, kundi sa paraan na nakaplano niya para sa atin. Kaya po, alam ko po ang bawat isa, meron pong prayer, kasalukuyang request, desire sa ating Panginoon. Patuloy lang po tayong manalangin. Alam po natin kung ano ang kayang gawin ng panalangin, the power of prayer. Kaya po, sana po na-encourage po kayo na ngayon, kahit na may mga pain and struggle po tayo, makapag-gain po tayo ng strength and peace through prayer. Sige po, yun lamang po, bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, Diyos, Ama ng Kapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, dahil napakaganda po ng naipahayag niyo sa amin, Panginoon, ng malaking kalakasan po ito sa buhay ng bawat isa, Lord God, maging sa akin, Panginoon. Maraming salamat po dahil kayo po ay nakikinig sa amin, Panginoon. Ano man pong pinagdadaanan namin, Lord God, tulungan niyo po kami na magkaroon ng courage na lumapit sa iyo, Panginoon. Alam po namin na kayo po ay ang Panginoon na may grasya at habag, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang Diyos Ama na may magandang plano sa buhay namin, Panginoon. Lord, hindi ko man po maisa-isa or hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa ngayon ng mga nakikinig, Lord God. Kayo po ang humipo at tumulong sa buhay nila, Panginoon. Naniniwala po ako na meron po kayong magandang plano sa amin, Lord God. Lord, sinasubmit po namin sa iyo, Panginoon, ang buhay namin. Alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan, Lord God. Lord, maging ang aming sambahan, Panginoon, ng aming pastors, leaders, members ng aming church, Lord God, yung church, Lord God, patuloy niyo pong gabayan at i-bless, Panginoon.
Lord, nagpapasalamat po kami sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat po kami sa mga pagkakataon na kami po ay tinutulungan nyo, Lord God. Alam po namin na kayo po ang Diyos na hindi nagbabago at patuloy niyo po kaming tutulungan sa anuman pong struggle at trial na nararanasan namin, Lord. Alam po namin, Panginoon, nakikilos po kayo sa amin. Lord, nawa po ang bawat isa ay nagkaroon ng strength at peace sa mensaheng ito. Kayo lamang po ang gusto namin mag-glorify, kayo lamang po ang gusto namin maitaas, Panginoon. Wala po kaming maibabalik sa iyo, kundi ipapurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magandang gabi po. Nawa po ay na-encourage po ang bawat isa na kung paano po natin ipapanalangin in times of pain. Yun lamang po, nawa po i-share po natin ang ating Facebook para marami pa po tayong maabot na mga non-believers or mga Christians para po makapakinig ng salita.